Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil nga dito sa naging mga remarks, no, neto nga si Atty. Topacio, mukhang siya po ay madidisbar mga kababayan. Ha? Bakit ganon? Bakit ganon nangyayari dito sa mga DDS na to mga kababayan? Ha? Manang-mana ba sa kanilang mga pinagmanahan? Manang-mana sa kanilang idolo, mga kababayan? Grabe, no? Yung mga kamanyakulan nitong mga to, mga kababayan, naglalabasan, no? May mga ganong ugali pala sila, mga kababayan. No? May mga ganong attitude pala sila, mga kababayan. Imagine ninyo yon, mga abogado, diba? Mga congressman, no, na nandito po sa DDS, no? Parang ano pa sila, proud pa sila do sa kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Proud pa sila, parang pinagmamalaki pa nila, no, na wala daw masama do sa kanilang mga ginagawa. Wala raw masama do sa pag-iisip na gano'n, mga kababayan. Sabihin na natin, no, na walang masama, pero yung parang ipagmalaki mo pa. Tapos may pinangalanan ka pa, mga kababayan, yun yung masaklap dun. Diba, parang wala silang hindi sila sensitive sa mga ganong issue, mga kababayan. Diba? At eto na nga, no, eto pong Gabriela, mga kababayan, mukhang magsasampa po ng kaso. No, dito po kay Atty. Topacio at mukhang si Topacio ay madidisbar, mga kababayan. Ha? O ito, pag-usapan natin. O ito. Si Ma'am Clarice Palse, nasa linya po ng ating telepono. Ma'am Clarice, magandang hapon po. Tony Enrica. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ay, Ma'am Clarice, salamat po. Ma'am Clarice, ayun, ito pong rally po ba ninyo para po ba ipag-iitan na dapat managot po si Atty. Topacio? Actually, kasama po yan sa pinotesta natin ngayon. Kasi itong si Atty. Topacio, sa halip na intindihin yung tumataas na presyo ng gasolina, diesel, langis dito sa ating bansa, mas pinili pa na bastusin yung mga kababaihan sa mismong buwan ng mga kababaihan. Kaya diba? galit na galit po talaga yung mga kababaihan sa ganitong perversion talaga yung walang remorse na pagbabanggit ng mga nakakatapak na sa dignidad, bastos at parang kamanyakan na nga ng mga pahayag ni Atty. Topacio kahapon sa kanyang Grabe, kamanyakan na to. Grabe naman kasi, di ba mga kababayan? No, maalala ninyo yung parang idolo nila, ganyan din ginagawa, di ba, sa mga kababaihan? No, kapag kami mga rally, mga picture taking, nangahalik. Di ba? Ano pang bago? Anong bago sa ganyang attitude nila? programa sa isang radio program. Okay. Wala ho ba kayong parang yung tiyak na magiging hakbang para papanagutin si Atty. Topacio? Oo. Actually, dahil papalapit yung Women's Month, abalang-abala yung mga kababaihan, pero hindi natin palalagpasin itong bastos, lewd, misogynistic remarks ni Atty. Topacio. At pinag-aaralan natin ngayon, kasama yung iba pang mga women's organizations, saka mga lawyers, na muling nagtungo sa Supreme Court para hingin ang disciplinary action mula sa Supreme Court dahil itong si Atty. Topacio sumusobra na talaga, napakarami na niyang mga degrading, misogynistic remarks sa mga kababaihan at tingin natin may basis o may grounds para disciplinary action itong abogado daw, na si Atty. Topacio. At the same time, baka umabot yung kaso na isasampa natin patungong disbarment. So, yun yung ilan sa mga pinag-aaralan natin ngayong buwan ng kababaihan kasi tingin nga natin itong mga pahayag ni Atty. Topacio, hindi lang sa insulto doon sa ilang mga kababaihan na binanggit niya, lalong-lalo na kay Congresswoman Sara Ilago, kay Jasmine Curtis at sa iba pang mga kababaihan, kundi
umaakto na siya bilang public confession nung kanyang predatory intent at saka yung mismong akto ng sexual harassment. No? Kaya sinasabi nga natin na parang ano pa siya with pride, no? Yung pagiging yung predatory behavior niya, binabandila niya bilang pride niya, no? Kaya magsasampa talaga tayo ng mga kaakibat na kaso kagaya nung ginawa natin nung panahon ng eleksyon kay Attorney Sia, no panahon na nagpahayag ng mga misogynistic remarks laban sa mga kababaihan. Kung aside dun sa pagkaso natin, ay pag-file natin o pagpaplano natin mag-file ng kaso laban sa abogado na ito, ma'am, no, hihingi rin ba tayo ng panawagan sa IBP para Integrated Bar of dahil the meron Philippines? silang kakayanan, 'di ba, na magdesisyon kung ang isang abogado ay dapat tanggalan Ng ng lisensya. lisensya. Na parang by their own accord, sila na yung mag-iisip na gawin ito. Yes, definitely. Kasama sa options ang Integrated Bar of the Philippines sa hihinga natin ng aksyon para disciplinary action itong mga abogado, di umano, na harap-harapan, no, walang pakundangan, no remorse, na nagpapahayag ng mga bastos na pahayag laban sa mga kababaihan. Yung usapin ng objectifying women na aabot na sa ganitong klaseng perversion, nasa batas yan na bawal yan, Ma'am Clarice, no? Pero nakikita natin na parang kulang yung, hindi ko alam kung kulang ba ng pangil o kulang ba ito ng implementasyon. Ano po ba nakikita ninyo? Tingin natin, dalawang bahagi yung lapse ng mga batas na ito. Habang marami talagang mga batas na, no, na naisulong ng mga kababaihan sa Pilipinas, yung implementation, unang-una, napakahina. At the same time, may mga kailangang paunlarin pa o mga amendments dito sa mga batas na supposedly ay nagpoprotekta sa kababaihan at nag-uphold ng ating mga karapatan. No? So, isa dyan sa isinusulong ng Gabriela Alliance of Women kasama yung Gabriela Women's Party at iba pang mga women's organizations ay yung pagpapasa ng stricter penalties para doon sa mga lumalabag sa mga batas na ito at tumatapak sa karapatan ng mga kababaihan. Kasi lalo na siguro yung sa mga ganitong klaseng tao, mga babayan, no, na parang tila hindi sila nahihiya eh. 'Di ba? Parang pinagmamalaki pa nila yung ginagawa nila. Parang pinagmamalaki pa nila yung mga pambabastos nila sa mga kababaihan, mga babayan. 'Di ba? Ito pa naman yung idolo ng mga DDS. No? Naalala ninyo yung mga ginagawa ni Digong dati? No? Nagpapalakpakan pa sila, naghihiyawan pa sila. 'Di ba? Tapos eto mga to, syempre pinagtatanggol pa nila ngayon yan. Ganyan kasi yung utak nila, no? No, walang malinis sa pag-iisip, mga babayan. Basta mga DDS talaga eh, no? at tingin natin, malakas ang loob ng mga predators, ng mga abusers at ng mga perpetrators dahil Predator walang ang puto. masyadong pangil, walang masyadong penalties na mabigat para sa mga paglabag nila, no, sa karapatan. Tapos kapag ka mga ordinaryong mamamayan lang, ang gagawa ng mga yan, no, yung napatingin lang, no, tas kunyari may sinabi lang, 'di ba? Eh nakakasuhan, nakukulong. Tapos etong mga to, hindi makulong, hindi makakasuhan. 'Di ba? Tapos ito, abogado hindi madisbar. Dapat pagka mga ganyan, mga kababayan, no, lalo na no, yung mga ganitong klaseng tao, yung mga high profile, yung baga yung kilalang kilala. 'Di ba? Pagka sila gumawa ng mga ganyang pagkakamali, diretso kagad, no? Kasuhan kagad. 'Di ba? Dapat nga yung yung IBP mismo sila kumikilos sa mga ganyan eh. Especially pagka mga abogado yung mga ginagawang ganyan. 'Di ba? Sila nga mas nakakaalam ng mga batas eh. 'Di ba mga babayan? Ng mga kababaihan. At the same time, tingin natin, marami pa talaga tayong kailangang gawin in terms of education, saka public information
sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa usapin ng karapatan ng mga kababaihan, di lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang mga bansa. Kaya ang panawagan nga natin actually sa gobyerno, dahil nakita naman natin na bilyon-bilyon naman pala ang naibubulsa, why not ilaan yung mga pondong ito para sa serbisyo sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at sa implementasyon ng mga batas na supposedly ay nagpoprotekta at nag-i-empower sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ma'am Clarice, sabi nga namin kanina, baka hindi tayo magkarinigan at nasa rally kayo. Pero yung rally nyo, may kinalaman sa dun sa pagpapalaya sa mga babaeng detainee, tama ba? Opo, actually kanina, nagprotesto tayo sa Department of... Okay, so yan mga kababayan, ano? Ako honestly, ito lang yung take ko mga kababayan. Pagdating po sa mga ganito, no? Hindi kasi hindi kasi maganda lalo ini-ere pa, pinapangalanan nila yung mga tao. 'Di ba? Tapos sinasabi nila kung ano yung mga ginagawa nila, yung iniisip nila doon sa tao na yun. 'Di ba? Parang ano iisipin sa iyo? No, so kapag merong nakita ka sa isang let's say gathering, 'di ba? Iiwasan na siya. 'Di ba? Kasi ay naku, baka pag naamoy ako niyan. 'Di ba? Hindi ba kamanyakan yung ganong gawain, mga kababayan? No, imbis na itago na lang nila hindi na nga sila nahiya, pinagbalaki pa nila. No, parang pinagyabang pa nila yung kanilang mga ginagawa. Hindi maganda, mga babayan, lalo gaya nun, isang kongresista. Tapos ikaw, isa kang abogado. 'Di ba? Tapos kayong mga DDS, tuwan-tuwa kayo sa ganun. Kung kayo mismo tuwan-tuwa sa mga ganung gawain, ibig sabihin, kayo mismo ginagawa niyo yung mga ganon. 'Di ba? Pinagmamalaki nyo pa? Natutuwa pa kayo? Na yung mga ginagawa na itong mga tao na to, pinagyayabang pa nila. Na parang hindi sila nagsisisi. No, na ginagawa nila yung mga bagay na yun. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Nandiyan po sa ibaba yung ating isang channel, mga babayan. Pakisuporta na rin po pati yung ating FB page. No, nandiyan po sa ibaba yung link. Alright? So, maraming salamat sa inyo. Peace. I'm out.